Good morning po sa inyong lahat mga kamatyas! Good morning Pilipinas! Alauna na po, inintay ko talagang matapos ang bakbakang ito, Super Grandmaster Basem Amin versus Candidate Grandmaster, ang kababayan nating si International Master Daniel Quezon! Hindi pa natin na-analyze, mukhang ramdam nyo na ang resulta, kaya pag-aralan na natin. Ang ginawa ni Super GM nag-E4. C5 si Denden, si Cillian ang ginamit. At hindi nag-D4, nag-C3, delayed alapin ang tawag dito. Nag-Knight F6 niret ang pawn sa E4 pero kumarga ng trap si Super GM. Hindi naman na-trap ang ating kababayan, nag-G6 lang. Yan ang good move. Ngayon, ano mangyayari kung kagatin ang libreng pawn sa E4? Magku-Queen A4, check mga kamatyas, isang malaking kapahamakan yan sa black. Kaya hindi talaga kinakapture yan, bagkus mag G6 na lang at intindihin na lang ang pag-develop. Nag-Bishop D3, suporta, Bishop G7, nag-castling, at nag-Bishop C2. Ang purpose niyan ay para maka-D4 na at makahinga ang dark square bishop. Nag-Knight C6, D4, nag-E5. Ayan mga kamatyas. Ito pong E5, hindi ako pamilyarado dyan. Kasi Sicilian player din ako eh. Ang ginagawa ko dito madalas yung main line. Kinakapture ko yan, capture, tapos bago mag-E5. O kaya Knight B4. Yan ang mga birada dyan. Meron ding D5. Ayan. Pero dito, nag-E5 kagad. Si Denden, tingnan natin, nag-D5 sinarado. Knight E7 at nag-A4. Ayan. Kapag kasi ganyang sarado, usually ang puti gumagawa ng atake sa queen side. Ayan o. Depende yan sa direksyon ng pawn. Pakaliwa, di ba? Kaya gagawa ng atake yan sa kaliwa, sa queen side. At nag-H6 para protection lang sa G5, nag-B4. Ayan na nga. At yung B4 na yan ang lumalabas na novelty sa bakbakang ito mga kamatyas. Dahil ang laging ginagawa dito sa old line ay Knight A3. Tapos ilalagay yung Knight sa C4. Pero ngayon pa lang, may tumira ng B4 at nag-B6, suporta. A5 talagang gustong-gusto na kagad basagin ni Super GM ang queenside. Oh. Nag-Rook B8 at kumapture na, capture. Kaya kinapture yon para magkaroon siya ng mainam na tempo na control. At nag-Rook A7, ay, ang bilis oh, control the 7th rank. At nag-Bishop D7, Knight A3. Ayan, mukha namang developing move pero bakit binadmuban ng computer engine? Dapat daw ang tira ay Bishop E3 lang. Okay? According to strong computer engine, Stockfish. Pero balik tayo sa Knight A3, nag-Rook A8. Ayun, hindi rin natumbukan ng ating pambato ang malakas na tirang Knight C8 para i-neutralize at pwersado, Rook A6 tapos Knight E8. Ayun, sunod-sunod pala yon. Magna Knight C7, oh. O, di ba? Makukuha yung Rook. Ang binigay na continuation, capture, tapos D takes C5, C4, and Knight C7, Rook A4 na lang. Ayun, pinakain na lang sa bishop. Yan ang continuation, lamang ang black. Sayang, ano? Silent pala yung Knight C8 na yon, pero Rook A8 ang ginawa. Kumapture, capture, at nag-Knight D2. Ano purpose ng Knight D2? Yan ang paiikutin, dadalhin sa C4. Kumapture sa B4, capture, and nag-B5. Ayan, para walang lundag sa C4. Nag-Knight B3. Na bad move uli si Super GM. Dapat daw ang tira ay Bishop D3. Ayun, targetin talaga yung weak pawn sa B5. Tapos mag-Rook B8 and Knight D B1. Ayun, dadalhin, maneuver to C3 to attack the B5 mga kamatyas. Yun ang mga diskartihan. Pero nag-Knight B3, ang plano siguro ni Basem ay magda-Knight A5. Tingnan natin, Knight H5 syempre, kailangan gumawa na ng counterplay sa king side. At nag-Knight F4, good move. At nag-H4, ayan. Ang purpose ng H4 ay gusto siguro ni Basem na paalisin na yung knight. Yun nga lang may capture sa pawn eh. Kaya iniwas muna
nag F5. Ayun. Saktong-sakto timplado ginawa dito ni Denden at nag G3. Another bad move by Super GM. Dapat daw ang tira dito ay capturein na talaga yung knight. Pag capture dyan and queen F3. Yun nga lang po, sa practical, napakahirap magawa ng human yan. Mahirap. Kasi unang-una, yung bishop malakas. Tapos ipapalit sa knight. Parang ang hirap gawin sa practical. Kaya nag G3, knight H5 umatras, kumapture sa F5, knight takes F5. Ayan, teka muna. Parang may wala bang mga double-double na ganon? At nag-knight C6 pumasok. Pero alamin natin mga kamatyas, what if mag G4? I-double. Magna knight takes H4. And what if capturein yung knight? Knight F3 check. Iangat natin, magbi-bishop G4. Ayan. At medyo parang may pagka-positional sacrifice. Pero ilipat natin, lagay natin sa queen D3, magku-queen D8. Ayan, followed by queen H4. Kung mag-rook H1 naman ang gawin, ay grabe, parang puzzle na pala ito mga kamatyas. Puzzle, May bishop H3. Pag nag-rook takes, may knight E1. Huli ka, huli ang reyna. Kung magki-king G3 naman, hindi pwede, may queen H4, matyas. Pag kinapture ng king, queen H4 check, king G2, may knight E1. Ay, grabe. Parang nadali ni Mikhail Tal. Mikhail Tal. Balik tayo. So, hindi pwede yung G4. Kaya ang ginawa dito ni Super GM, nag-knight C6. Para kung makapture man, at least mawala yung strong light square bishop. At kinapture na nga, sobrang lakas niyan. Capture, queen takes C6, bishop B3 check, king H8 at nag-queen D5. Ayan, para mawala na yung pressure ng mga kung ano pang attacking magawa ng black dyan dahil buhay na buhay ang lakas ng reyna. At nag-queen C8. Eto, dito ko bumilib sa queen C8 mga kamatyas. Ang dami pala, malaman pala yung queen C8 na yan. May mga sacrifice dyan, papasok yung queen. May mga sacrifice dyan sa pawn. Pag nag-exchange ang tore, merong capture sa C1. Malaman yung queen C8. Ang ginawa, nag-knight C2. Ayun, no? Plus time factor din, medyo malayo yung agwat ng oras nila Lamang si Denden ano ba mangyayari kung capturein yung pawn sa B5? Pakita ko po sa inyo may knight F takes G3. May ganyang sacrifice. Pag kinapture, takes, ayun no. O di ba? Wala na. Pagka ganyan nakapasok na, mahirap na sa puti yan. Balik tayo. At halimbawa naman kung ang gawin ay queen takes B5, ganun pa rin Matindi talaga. Pero nag-knight C2, ayun mga kamatyas, dito po nagsimula yung talagang, nung nanonood daw kanina ng live, sabi ko pag nakita to, grabe ka na talaga din. Talagang hawak mo na. Pakiguess nyo po ano yung good move na binitawan ng ating pambato sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat sa inyong mga effort. Congrats sa nakakita ng E4. Precise move. Grabe. Ang lakas ng tira na yan. At nag-knight E3. Ayun, nawindang na rin si Super GM. Ang tira daw dito, bishop E3. Mahirap na rin talagang matimpla, no? Mahirap, tapos may time pressure pa. Ngayon, ano ba mangyayari? Alamin muna natin, ano? Ano ba mangyayari kung capturing yung sacrifice po na yan? May knight F takes G3. Yun ang masakit. Pag kinapture, diretso capture double. Yun ang masakit. Okay? Balik tayo. Kaya hindi magalaw-galaw yung E4, nag-knight E3, and another good move mga kamatyas. Ang sarap ipapasel, knight D4. Grabe, maubos-ubos ang oras ni Super GM dito sa knight D4 na to. Nag-king G2 umangat, nag-knight E2, yun lang. Yun lang. Dito mga kamatyas, may continuation malapasel na hataw. Kakapturin lang pala to. Takes. Grabe, yan no. May ganyan na pala. Pag kinapture ng pawn, once again, exchange ng tore and mawawala ng suporta ang bishop, may bawi. Ngayon, pag king naman ang pinang-capture, may rook F3 check, king G2,
Queen H3 check, King G1, and Bishop E5. Goodbye. Threatening matchas. Goodbye kaagad mga kamatchas. Sa continuation ng computer, ito na nga lang ang binigay. Oh. Pampatagal lang eh. Pinakain na yung queen dun eh. No, balik tayo. Sa Knight E2, sayang ano? Nag-Queen takes E4. Hindi rin natumbukan ni Super GM ang precise move na Queen D2. Yan pala ang pinakatimplado dyan. O, pag kinapture kasi ito, kain lang ng tore, no? Ito binigay na continuation, Knight D4, Bishop D1, and Knight F3. Ayan, medyo wala. Halos equal lang. Pero yung baba na Queen D2, napakabigat makita niyan sa ganyang oras na lamang. Maikli yan. Ang ginawa, Queen takes E4, ayun, pinakapture yung Bishop sa C1. Pero may na-miss pa rin dito si Denden na mas mabilis. Knight HF4, check, sacrifice. May ganyan na pala. Pag kinapture yan, Knight takes F4, check. Baba natin, King G1, and magbi-Bishop E5. Yun pala, oh, may mga ganyan palang positional play. Na yung Queen di makababa, may Knight H3, maku-Queenless. Ang next move dito na gagawin, magku-Queen H3 na eh. Ayun, no? Medyo malalim nga lang ito mga kamatyas. Ang hirap makita niyang parang biglang huminto na walang effect pero may effect pala. Mabigat. O, balik tayo. Pero kinapture na lang yung Bishop pero lamang pa rin. Winning pa rin. Bishop E6. O, wala na. At dito mga kamatyas, napaka-precise ng depensa ni IM Denden. Nakita pa niya tong Queen E8 oh. Yan ang tira ng computer talaga. Queen E8, excellent para sa akin yan. Na kapag kinain yung knight, may knight F6. Ayun, no? Saan pupunta Bishop? Yun ang threat eh. Paparating na knight F6. Kaya ang ginawa dito ni Basem, nag-knight D5 para pang abang sa paparating na knight F6. Yan na lang ang naging treatment niya. Okay, again, pag kinapture yan, may knight F6. Walang paraan eh. Aalis ang reyna at makukuha ng buong buo ang Bishop sa E6. Depensado pa yung pawn. Grabe yung Queen E8 ni Denden, no? So, balik tayo sa Knight D5, Knight F6, Queen C2. Oh, ito, ano na to? Very easy na. Capture, Knight F4. Ito pa, isang mabigat mga kamatyas. Dito kasi hindi biro eh. Threat ang Queen, may threat Knight X pawn, double. Nakita yung Rook C8. Ito, grabe kabigat na tira. Ito mabigat. Malayo ang nakita ni Denden. Bakit? O di pag sumabay may capture. So okay lang ang black. Knight takes. Ito pa isang mabigat to. King H7 mga kamatyas na tira. Napakatindi niya. Nagpapin lang. Nagpapin lang. Resign ang Super GM. Ang ganda ng laro, no? Kasi kung pupunta dito, may capture dun eh. Oh? Baliktad pang bigla. Baliktad pa. Ito yung tinatawag na last minute makakaswindle pa. Talo pang bigla ang black. Perfect yung King H7 mga kamatyas. Perfect. Dito, parang attractive yung Knight F8. Check. Dalawa, di ba? Queenless. Magki-King G8 lang eh. Hindi nga makabawi-bawi kasi nga bitin din yung Queen sa C2 eh. Grabe ka. Perfect yung ang ganda nung Rook C8 na yun, nakita pa ni Denden. Ang ganda mga kamatyas. Congratulations sa ating kababayang candidate, Grandmaster Daniel Quezon. Bago po ang game na ito, ang plus na niya sa rating ay 4.4 eh. So, sa computation natin kanina, sa in-upload nating video ay lumalabas, ano na siya, 2461, something ganon to 62. Ngayon, additional plus to. Baka ano na siya, approaching 2470 na. Approaching na yan. At least nakakadagdag. Papalapit ng papalapit sa 2,500 na requirement ni Denden para sa completion ng kanyang pagiging Grandmaster, mga kamatyas. Okay, nakakatuwa naman. Sulit ang puyat ng panonood ko. Congratulations. At keep up the good work. Go, I am Denden. Sigurado po, mamaw na naman ang kalaban ni
Denden dito kasi sa next round kasi Swiss system 'to, eh. By scoring ang opponent dito ang pairing mga kamatyas. Mabigat 'yan, aabangan natin 'yan mga kamatyas. Okay at, naglalaro pa po yung iba 'no, inuna ko lang itong si Denden kasi natapos na yung iba naglalaro pa, wala pang actual results at, hindi pa natatali yung scores. So, inuna ko lang po itong ibalita sa inyo. Magandang balita para sa chess ng Pilipinas. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.